Breaking news, ayon sa Israel, dinodomina na nila ngayon ang aerial territory ng Iran. Ayon sa Israel, natuntun na nila ang location ng Supreme Leader ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei. At dahil dito, mabilis na ipinasok si Ayatollah Khamenei sa safe bunker ng Iran. At Ayatollah Khamenei nananawagan na kay President Donald Trump upang magkaroon ng ceasefire ang Iran at Israel. Maliban kay President Donald Trump, nananawagan din ang Iran sa mga Gulf countries na magsagawa ng negosasyon para sa Iran at Israel. Tila umaayaw na ito. Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe, samahan na rin ng like at i-click na rin ang notification bell. Napakalaking tulong yan para sa akin. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay June 17, 2025 at isang nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay tungkol sa pinakabagong sitwasyon sa pagitan ng Israel at ng Iran. At ang panawagan ni Ayatollah Ali Khamenei kay President Donald Trump upang magkaroon ng ceasefire ang Israel at ang kanilang bansa. At ang panawagan ng Iran sa mga Gulf countries upang magsagawa ng negosasyon sa pagitan ng Israel. Marami ang mga nagsasabi na tila nauubos na ang missiles ng Iran sapagkat ang mga huling aksyon nito ay paunti ng paunti ang kanilang mga missiles na inaatake sa Israel. Hindi maikakaila na ang mga missiles ng Iran ay nagtala rin ng napakalaking damage sa Israel at kumitil rin ng maraming mga inosente. Ang giyera sa pagitan ng Israel at ng Iran ay hindi pa tanaw kung kailan ito hihinto. At ang giyerang ito, mga kaibigan, ay pinapanood ng buong mundo. Maraming mga part ng giyerang ito ang nakukuhanan live na live ng maraming mga tao. Tulad na lang ng video na inyong nakikita mga kaibigan. Ito ay media sa Iran o nagbabalita sa Iran. Live yan. Habang siya ay nagbibigay ng balita, napahinto ito sapagkat ang kanilang station ay kasamang nayanig sapagkat ang ginawang airstrike ng Israel ay malapit lamang sa kanilang studio. Maging ang pakikipaglaban ng Iron Dome ng Israel sa mga missiles ng Iran ay kuhang-kuha live. Makikita sa videong ito na ang mga missiles ng Iran ay sinasalubong ng mga interceptors. Pero hindi natin maikakaila mga kaibigan na meron ding mga missiles ng Iran ay talagang nakapasok sa lupain ng Israel at nagwasak ng marami mga infrastructures, kumitil pa ng buhay. Ang nagliliyab na inyong nakikita ay ang lugar naman sa Haifa. Tinamaan ito ng mga missiles ng Iran. Ang Haifa mga kaibigan ay isa sa mga pinaka-importanting daungan ng Israel. Bilyong-bilyong dolyar ang kinikita ng gobyerno ng Israel dahil sa daungan na ito. May mga natrap sa lugar na yan. May mga buildings na talagang napulbos din. Ang video naman na inyong nakikita ay kuha mula sa Lebanon. Habang may nagpaparty sa rooftop, kitang-kita nila ang mga missiles ng Iran na nasa itaas at ito ay papunta sa Israel. May tumutugtog pa ng saxophone. Kaya ang gerang ito mga kaibigan ay nakikita talaga live at real time. Ngayon, dahil sa mga malalaking pang-atake na ginagawa ng Israel sa loob ng Iran at sa 4 na araw na kanilang paglusob, ayon sa Israel, ay kontrolado nila ngayon ang airspace ng Iran. Ito ay dahil sa kanilang pinaigting at sunod-sunod at pinalawak na mga airstrike sa loob ng Iran, lalong-lalo na sa capital city nito. Marami ng mga launchers ng Iran ang nawasak, mga military bases ay pinadapa, at ang pinaka-importanting oil depot ng Iran na nasa Tehran ay hindi ito pinaligtas ng Air Force ng Israel. Winasak ito. Nagliliyab ngayon ang maraming bahagi ng Tehran. At kahapon lamang mga kaibigan, Lunes, June 16, nadagdagan na naman ang mga nasawi sa Iran.
Ito ang sinabi mismo mga kaibigan ni Brigadier General Ifi Difrin, military spokesperson ng Israel. Ayon sa kanya, now we can say that we have achieved full air supremacy in the Tehran airspace. Marami ang mga nagsasabi na malamang ramdam na ng gobyerno ng Iran, lalong-lalo na ng supreme leader nito na si Ayatollah Khamenei, ang napakalaking pinsala na dulot ng mga airstrike ng Israel. Meron na itong mga aid na nagbabalak na lisanin ang Iran. Katulad na lang ng ibinalita ng The Week na ang top aide ni Khamenei ay nagpaplanong iwanan ang Iran at sikreto itong nakikipag-usap sa Russia. At sa mga tuloy-tuloy na ginagawang operasyon ng Air Force ng Israel sa Iran, may intelligence report ang Israel na natuntun na raw nila ang lugar ni Ayatollah Khamenei. Now, talaga namang mapapaisip ka kung bakit sinabi ng intelligence report ng Israel na natuntun na nila ang location ni Khamenei. Ano ang ibig sabihin nito? Ano ang kanilang gagawin kung sakaling natuntun nila ito? Katulad na lang mga kaibigan ng mga top commanders ng IRGC, maging mga chief of staff ng armed forces ng Iran, nang matuntun ito ng kanilang intelligence, ay ano ang nangyari? May ginawa ang Israel na siya namang hindi nagustuhan ng Iran. Ang ibig kong sabihin, pinaslang ito ng Israel. At sa ngayon mga kaibigan, pinalitan na ang mga napaslang ni Ayatollah Ali Khamenei. Ngayon, may inilabas na video ang Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu. Siya na mismo ang nagsabi na upang mahinto ang giyera sa pagitan ng Israel at ng Iran ay kailangang mawala si Ayatollah Ali Khamenei. Ang ibig sabihin ni Netanyahu mga kaibigan ay kailangang paslangin si Ayatollah. Pero nag-intervene naman ang presidente ng Amerika na si Donald Trump. Ayon sa kanya, huwag. Marami namang mga kumukwestiyon sa mga binibitawang pahayag ni President Donald Trump dahil ayon sa mga analyst tila kabaliktaran ang mga sinasabi nito. Una, sinabi nito na wala siyang alam sa ginawang pag-atake ng Israel sa Iran. Pero kalaunan ay naglabas din ng pahayag ang gobyerno ng Iran at nagpakita sila ng ebidensya na talagang alam ni President Donald Trump ang ginawang pag-atake ng Israel sa Iran. At noong sabihin ni President Donald Trump na huwag patayin si Ayatollah Khamenei, isipin nyo na lang kung ano ang kabaliktaran nito. Marami ang mga naniniwala na imposibleng hindi alam ni President Donald Trump ang mga desisyon ng Israel. Gayong sila ang number one na talagang magkaibigan at silang dalawa ang nais na mawala ang nuclear weapon project ng Iran. Ngayon, merong kumakalat na balita na dahil ang airspace ng Tehran ay kontrolado na ng Israel at marahil ramdam na ni Ayatollah Khamenei ang malaking kahirapan, bunsod ng mga malalaking damage na natamo sa mga pag-atake ng Israel, nagbabalak ngayon si Ayatollah Khamenei na lisanin ang Iran. Ayon sa ulat ng The Times of Israel, dito ang intelligence advisor ni Ayatollah Ali Khamenei marami ng beses na nakipag-usap sa Russia. At ang pinapakiusap mga kaibigan ng gobyerno ni Ayatollah Ali Khamenei sa Russia ay bigyan sila ng safe passage para sa kanyang sarili, para sa kanyang pamilya at iba pang mga officials. Yan ay kung hindi na raw nila makontrol ang gera nito laban sa Israel at kung mag-collapse na raw ang kanyang regime. Pero sumagot ang Russia na magbibigay raw ito ng guarantee para kay Ayatollah Ali Khamenei kung mag-collapse na ang security ng Iran. Now, dahil sa balitang ito mga kaibigan, binabatikos ng husto ng maraming mga Iranian si Ayatollah Ali Khamenei. Bakit? Sabagat nito lang nagdaang araw mga kaibigan, mismong si Ayatollah Khamenei ang nagsabi ng ganito, "Anyone who leaves Iran betrays the revolution." Nako, paano ngayon yan? Tila siya ang tinamaan sa kanyang sinabi na anyone who leaves Iran betrays the revolution dahil siya na mismo mga kaibigan nais lisanin ang Iran. Yan ay kung may katotohanan ang balitang ito. Pero sa ngayon mga kaibigan, kumpirmado na si Ayatollah Khamenei ay hindi pa nakakalabas ng Iran. At katunayan, mismong tagapagbalita pa ng Iran, ang Iran International na si Khamenei at ang kanyang pamilya ay nagtatago ngayon sa bunker na nasa northern part of Tehran. Ito ay upang maiwasan ang mga airstrike ng Israel. Maliwanag mga kaibigan na si Ayatollah Ali Khamenei ay nasa capital city nito na Tehran. At dito naman mga kaibigan nagfo-focus ang Air Force ng Israel. At dahil sa hindi pa nakakalabas ang Supreme Leader ng Iran,
nananawagan ngayon ito kay President Donald Trump upang magkaroon ng ceasefire ang Israel at Iran. At upang patotohanan ng ating sinasabi, ibinalita ng Reuters na ang Teheran nga ay tumawag kay President Donald Trump at naghahanap ng ceasefire. At ayon nga kay President Donald Trump, nakakakita na raw siya ng pag-asa sa pagitan ng Israel at ng Iran sapagkat ngayon mga kaibigan gusto na ng deal ng Iran ayon kay President Donald Trump. At talagang determinado si Ayatollah Khamenei na magkaroon na ng ceasefire dahil maliban kay President Donald Trump, nananawagan na rin ito sa Gulf countries upang mag-mediate sa pagitan ng Israel upang magkaroon na ng ceasefire. Ang balitang ito mga kaibigan ay pinatotohanan ng mga mapagkakatiwalaang pinagkukunan ng balita sa West. And of course, maaaring hindi ito paniwalaan ng iba sapagat ang ibang nagbabalita nito ay nanggaling sa West. Baka naman ito ay pakana lamang ng Estados Unidos. Pero bakit hindi natin tanungin ang isang news site sa Middle East na talaga namang puring-puri ng Iran? Ito ay ang Hindustan Times. Ayon sa ulat ng Hindustan Times na may pamagat na Iran sought US pressure on Israel for ceasefire via Gulf states. Kung baga mga kaibigan, nais ng Iran na gumawa ng paraan si President Donald Trump upang kasangkapanin ang Gulf states upang magkaroon ng ceasefire ang Israel at Iran. Ano ang inyong masasabi tungkol sa mga sinasabi ng Iran base sa mga ebidensya na ating ipinakita? At kung kayo naman ang tatanungin mga kaibigan, kaya ba ng Iran ang Israel kung gera ang pag-uusapan? O baliktarin natin, kaya ba ng Israel ang Iran? At ang mga susunod na update sa pagitan ng Israel at ng Iran ay isa sa ating mga tututukan dito lang sa channel na ito. Kaya kung nais mong maging updated at gusto mo ang ganitong mga content at kung bago ka pa lang sa channel na ito, baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor. I-subscribe mo na ang napakaliit nating channel na ito. At sa lahat ng aking mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao, lalong-lalo na sa ating mga OFWs na nasa Israel mga kaibigan, kumusta na po kayo riyan? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan, mga OFW natin na nasa Jordan. At kung meron mang mga Filipino na nasa Iran, mag-ingat po kayo. Dinadalangin po namin ang inyong kaligtasan. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.